Metro Escapers, mula sa makasaysayang industriya ng sapatos ng Marikina, aalamin natin kung bakit nga ba naituturing na world-class quality ang Marikina made shoes. Dito mismo sa Sea Point, Marikina. Known for their stylish and built-to-last shoes ranging from dress shoes, casual pairs, boots, hanggang sandals. Bawat disenyo ay maingat na ginagawa gamit ang dekalidad na materyales at expert craftsmanship na nagpapatuloy ng tradisyon ng Marikina shoemaking. At mamaya lamang, tayo mismo ay gagawa ng ating sariling sapatos. Kaya tara, let's go! Metro Escapers, we're still here in Sea Point, Marikina, but this time around, kasama po natin ang one of the reasons why Marikina is still standing strong in the shoemaking industry, the VP for Sales of Sea Point Shoe Manufacturing. Let's all welcome Sir June. Ayan. Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, Sir June. Sea Point, Marikina, I would like to ask, paano nga ba nagsimula ang Sea Point? Nagsimula ito, yung tatay ko, manggagawa ng sapatos. Sapatero siya. Ayan. Yung mother ko at dalawa kong kapatid na babae is upper maker. Ngayon, pag gumagawa sila, kaming mga malilit pa kami noon, nagtatanggal kami ng pako. Nagbubunot kami ng pako bilang tulong sa magulang. And then, later on, nang makatapos kami sa mga pag-aaral, nagkaroon ng mga trabaho, Yes po. nag-decide yung mga kapatid ko, maggawa kami ng sapatos. May nasabi kasi ang mother ko noon eh. Sabi niya, gusto niya yung kanyang mga apo, hindi na bumili ng sapatos kasi mahal ang sapatos eh. Gusto niya sila mismo, kayo mismo. Kami na, manggagawa kami. Opo. Hindi kami gumawa ng sapatos para doon sa kanyang mga apo. Gano'n na nangyari. Nagpagawa kami ng sapatos. Nung una, doon kami sa aming ancestral home. Yes po. Yung ilalim, una, 2, 3, mga sapatero, tapos ang mag-aarlo, 6, 5. Doon kami nagsimula. Ang mahirap lang kasi yung marketing kasi hahanapin mo talaga yung malakas magbenta. Nung panahon na yon, maraming butik. Pupunta kami sa Green Hills. Ayun, pupunta kami doon. Meron kaming sinusuplayan na 4 na butik. Di siyempre, ang gawa mo, kailangan halos parang imported. Imported, Ganun na world kami class. gumawa nun. May class na talaga. So, kailan po kayo nag-start? Ano yun? Taon po mga yan? Naku, medyo matagal na yun eh. Siguro mga 1980. Mga ganun na. Mga 1980, and the first time you... Yun yung sa ancestral home. Sa Ancestral. Oo. Yung first time po na nagpunta po kayo sa mga boutiques. Doon yun, 1980s hanggang 90s. 1980s. Nagpupunta kami sa doon kami nag-aalok ng sapatos. Magdadala ka ng sample eh. Ipakikita mo yung gawa mo. Siyempre, Showcase nyo. so showcase mo yan. Ang sapatos nun, katulad dito, balat to, no? Yes po. Pero hindi goma. Ang swelas niya, balat din. Magkano lang sapatos noon kumpara ngayon? 350 nung mga ganun. Apo. Pero class na yun. World class. 350, oo. Kasi ang mga sikat na mga pangalan is nasa mga 1+. Pero kami noon, gumagawa na kami ng pang world class na ang swelas, balat lahat. Kasi hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng dayain tao dahil hindi na sila babalik. Oo. Ayun ang importante. Yung produkto mo, totoo. Oo. Kung ano yun. Ang matanong ko, babalik ba sila pag hindi nasisira yung sapatos? Kasi ba't pa sila bibili? Hindi, ganito yan, oo. Ang tao kasi, lalo na panlalaki, Opo. ang lalaki hindi masyadong bumibili. Lalaspagin nila yan. Oo. Ang ibig sabihin, gagamitin nila ng todo yan. Opo. Bago sila bibili ng bago. Opo. Sa experience namin, Yes po. lalo na yung pang-estudyante namin. Ayan. Tama ha? Yung pang-estudyante namin. Nagsimula kami nito doon sa ancestral home. Ito kasi kailangan namin to eh. Yung sabi ng nanay ko para sa mga apo, Opo. ginawa talaga namin matibay. Matibay. Oo, kasi alam mo na ang bata, kung maglakad dyan, Gas-gas, ginagas, napupudpud ka agad. Napupudpud ka agad. Kaya sabi namin, gagawin kami ng pambata, pero balat. Yung iba kasing na kung mabibili ninyo, synthetic ang upper. Ang upper. Pero to hindi. Balat talaga. Kaya tatagal to eh. Ang nangyayari, every time na magkakaroon ng pasukan, Apo. yung
sapatos na ginamit ng panganay, dadalhin sa amin, papapalitan ng swelas. Kasi mura lang ang swelas pag nagpapalit eh. Opo. Kaysa bibili ka ng buo. Ng buo. Oo, yung swelas, nagkakahalaga lang dati ito ng 150. Papalitan na namin. Papalitan, goods nyo na yun. Oo nga, isa pa, pre-service warranty kami. Ang ibig sabihin, kung ano lang yung papalitan, yun lang ang may bayad. Pero yung trabaho, libre. 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 Kaya, Nakikita ko dito around, lifetime. lifetime, hanggat buo ang sapatos. Hanggat buo ang sapatos, so maaaring wala na ako, pero Hindi buo ang sapatos ko. Okay. hanggat Pwede. buo. Hanggang buo ang Hanggat sapatos. buo yung sapatos mo, Oh. gagawin namin yan. Pero meron nga nagpagawa, sira-sira na eh. Apo. Doon ang time na sinasabihan, ma'am, yung hindi na worth it na palitan. Apo. Kasi yung upper is hindi na po pwede, hindi na magtatagal. Hindi na matatagal. So, So, kaya ganun no? ang ginagawa namin. Meron na rin kaming yung pang high school, tapos yung mga alam mo na, pang opisina, Yes eto po. na. Eto na ang mga ginagawa namin. Ayan. Dati, ha? Pakita po natin. Nung nagsimula kami rito sa bagong building, 2009. This one. Yeah, this one. 2009 pa. 2009. Oo. Oo. Hanggang ngayon. So, 17 years na. Simula nun. Tama. Kasi 2026 yun. 17 years. 17 na. Oo. Kaya sabi ko nga, iba-iba na. Napakarami na namin ginawa sa. Tapos pumasok pa kami sa Bureau of Fire Protection. Yung mga sapatos ng bumbero, ginagawa din namin. So, kayo din nagsusupply? Nagsusupply din kami. So ito, Ayan. itong mga sapatos na to, So, this is fireproof? hindi naman fireproof kasi meron niyang mga designated na uniform. Yes po. Katulad dito, pang Delta to. Ito naman, ginagamit to pag sila'y nagte-training na. Meron din kaming athletic, eto. Yan ang gamit ng mga fire. Okay. Pag nag-uniform na sila, eto na. So, meron din makintab po na. pala kayong rubber shoes? Meron din. Pero ginawa lang namin to para sa bumbero. Special pa sa kanila. Para sa sa fire. So, apart from firemen, meron pa ba kayong ibang mga Oo, sinusupply marami na pa. occupation? Meron din kaming sa mga laborer, yung mga Apo. safety. Yung safety, naandyan. Yan. Itong safety na to, tamo, tigas ng niya, no? Ang pinakamahalaga kasi, Nako, ayokong mahampas ng magulang ko pag ito yung sapatos. pag ito inihampas sa'yo, ang ulo mo bukol. Apakatigas nito. Yeah, just look at the Oo, quality. kasi alam mo, pag ang daliri mo sa paa, nabagsakan, di ba? Patay, wala ka ng daliri. Hindi. Ay, di ba ba? Hindi ka na makapagtrabaho. Tama. Kasi Opo. may iniinda kang sakit. Kaya ito, nagawa namin ito dito. Para naman to sa mga construction worker, Yes po. o sa mga factory, ito ang kailangan nila. So, Kaya gumagawa kami. imagine you Safety started the 1980s, pumupunta kayo sa mga boutique. You started with students in mind. Students Mga muna. pang-eskwela muna, bata, Oo. grade school, up until high school. Down to the people who Ayan, serve the Filipino yung mga people, yung mga firemen. yung mga pangkaraniwang empleyado, minsan nagugulat kami. Oh. Nagre-request, kita mo to, ang kapal ng swelas pero magaan pa rin. Magaan niya. Oo, ito naman kasi naka-passion to eh. Yung bigla ka na lang nung nauso yung mga Korea, alam mo na. Mga Korea. Opo. 'Di ba? Ang tataas nung Mga Ito. heels. Siyempre gagaya ka ng. So pag sinuot ko to, tatangkad ako. Siyempre, So tatangkad instant ka. tangkad pala pag pumunta akong Seabird Oo. Marina. Tapos, marami nga, kaya nga sabi ko sa'yo, simula noon, nang kami magpagawa, napakarami na naming samples, maraming klase ng sapatos, maraming klase ng design. Yes po. Kaya, yun ang nangyari. Kaya kita mo, may pang-formal, mayroong pang-semi-formal, hanggang, ito nga, pati sa athletic. Even occupational, no? Tapos this time around, meron na kayong rubber shoes. Ang bestseller namin, yung topsider. Ayan. Ang mga topsider. Oo. Ito, isa lang to eh. Isa lang to sa mga style. Ayan, tricolor kung tawagin namin yan. 3 kulay. Ito naman, driving shoes. Ito mo naman, no? Oo. Kaya pag ganun-ganun mo, di ba? Kaya yan meron dyan eh. Kasi yung sapatos natin, pag tayo nagmamana, nakaganyan tayo. Opo.
Maganda. Sa heel. Oh, ayun, dahil sa ano. So, maraming ng style ang naipagawa. Alam mo, actually, Sir June, bumili ako ng ganito before. Pang leather shoes ko nung high school. And until now, buhay pa rin. Hindi ko na pinawarranty kasi nalakihan ko na eh. Pero ganun katibay talaga yung mga nagagawa magugulat niyo, ka nga dun sa mga bumibili. Bibili sila isa lang. Next year, dito na naman. Bibili na naman sila ibang kulay. Ibang kulay. Oo. Same design. Same design. Kinakompleto nila yung colors. Ang inaano lang nila, yung tibay. Meron nga akong ganitong sapatos. Ito, nagsuot ako nito. Gusto ko kasi malaman talaga kung worth it talaga. Kasi pinagngangalansaka namin sa mga tao na napakatibay niya. Yeah. 3 years, 4 years, buo pa hanggang. Buo pa rin. Yes, buo pa. Even if no unfortunate circumstances happen na masira, ay may free lifetime warranty. Materialis lang. Materialis lang ang babayaran. Materialis lang ang babayaran. Kung ano yung pinalitan, Yun ang yun babayaran. lamang ang babayaran. Bakit dekalidad ng mga materyales na eh, gagamit ng sipon? Katulad nito, pinadadagdagan namin yung kailangan dagdagan para kumunat. Apo. Para maging makunat to. Meron kaming tinatawag na high cost. Kailangan ipa-high cost namin to kasi pag low cost, alam mo na, yung mababa ang presyo mong kukunin, mabibiyak siya rito. Kung ito ay high cost, hindi basta-basta nabibiyak. Hindi basta. Napakakunat nyo kahit ganunin wala. Talagang Masample matibay. nga. Ayan, makikita mo. Ayan, no? Ayan. Napakatibay. Matibay yan. So, feel ko ito magiging super mabenta to, especially sa mga kabataan natin ngayon. So, baka may mga nagtatanong na kasi, how much usually yung mga ganitong style of shoes? Mura nga ito eh. Hindi na kami nagtaas. 1,000 lang. 1,000. 1K lang to. Yung pangbata natin, Ang mura. 800. Before, mababa eh. Nung una pa, Opo. napakababa ng presyo. Siguro mga 350, 400. Yeah. Siyempre, as time goes by, alam mo na, naghihirap ang mga materyales, tumataas. Yes po. Kaya tinataas na rin namin, pero same quality. Opo. Yung tibay ang inilalaban namin dito. So, minimal increments na ng pag-increase ng price, yung pero increment quality niya, stay the same. oo. Oo, kasi honestly, pag pupunta ka sa mga gusali ngayon, mga ganito, libo na eh. Libo na yan eh. Mura na ang 2,000 sa mga gusali, pero sa inyo, less than 1,000. Less than 1,000. Quality. And the best part, again, paulit-ulit na sinasabi yung lifetime warranty. Yes, yun ang importante doon. Grabe. So, pwede nila tayo pumana sa mga anak Kaya nila, mga apo diba nila, nabanggit ko pag sa'yo nakasakyan kanina, bibili yung panganay, Papagawa ipaayos, yung ilalim. bibigay doon sa pangalawa, Ipapamana. bibili ng bago yung panganay. So, hindi lang pala yung Kaya ganun na shoemaking nangyari. industry yung may tradisyon pati pala yung pagbili ng sapatos sa kapatid mo. Magugulat ka. So again, this all started with your family. Family thing talaga siya. family Everyone thing knows talaga. how to make shoes. Everyone, I believe, is involved Lahat sa kami. paggagawa. Even until now. Andi na. Kasi si Bunso na ang may-ari nito. Yung may-ari nito is si Noel Evangelista, yung bunso namin. Opo. Siya talaga may-ari nito. Ngayon, ako na lang ang involved kasi yung iba kong kapatid, alam mo na, may mga sarili na silang buhay. Opo. Hindi na kami, yung dati kasi, family. Opo. Ngayon, siya nagpatuloy. Opo. Ako ang sumuporta sa kanya. Sumuporta as VP po of Sales. Nabanggit niyo po kanina, off-cam po to syempre, na yung bunso niyong kapatid. Ano po yung tinapos niyang kurso sa kolehiyo? BS Bio. BS Basha, sobrang layo. Sobrang layo sa pagkagawa ng sapatos. So, with that in mind, bakit nyo, pati siya, pinagpatuloy ang paggagawa ng sapatos? Hindi ko nga malaman eh. Kasi, ang sabi nung mother ko, pag doktor kayo, pati ako, BS Chem ako eh. Graduate kami parehas. Parehas kaming FEU. Parehas kaming FEU. So, sabi ng nanay ko, hindi kami doon natuloy. Apo. Siguro, hindi yun ang namin, ang nagiging trabaho namin. Siya naman, tingin ng sapatos, gawa ng sample. May passion talaga sa shoemaking. Kaya nung magsimula siya, ayan na. Sumuporta kami. Kaming mga kapatid, pati yung magulang namin, sinuportahan namin siya. Yeah, kita naman yung suporta ng pamilya nyo until now. Standing strong ang Seapoint. Bakit
C-Point ang naging pangalan ng Ano yan? business? Hindi ko lang yan maintindihan kung pangalan ng nanay ko. Kasi ang pangalan ng kalawan nanay ko is Crescencia, letter C. Letter C. Or Concepcion, letter C din. Letter C din. Hindi ko na ano kung saan yung C-point na kinuha niya. Kung first name o last name. Kung first name or last name. Kasi ang mother ko is Crescencia Cruz Chua. CCC. CCC. Oo, kaya hindi ko alam Kaya kung puro, doon. kaya C-Point ganun na. Parang ganun na. Hindi ko alam kung bakit. So, in honor din po talaga of your family, your mother, yung naging business. So, matanong lang, no, businesses, especially sa industry sa Marikina, have come and go. May mga nawala na. Pero C-Point since 2009 here sa building to, still standing strong. Bakit niyo masasabi as VP of Sales na hanggang ngayon buhay na buhay kayo at kilalang-kilala kayo sa buong Pilipinas? Di ba naano mo yung mga piyesta? Opo. Doon kami. Parati kayo present. Present kami doon. Nagkakaraban kami, pupunta kami sa piyestahan doon. Di siyempre makikilala niyo. Alam mo ba, one time, meron doon, gusto nung bata yung sapatos. Sapatos. Walang pambili. Ang sabi ng nanay, sir, baka naman pwede, palit bigas. Sige ma'am, palit bigas tayo. Ay, grabe. Oo, grabe, di ba? Gusto lang magsuot ng bata, palit bigas, palit gulay tayo. Pinagbibigyan namin yon. Ang laking tulong ng Oo, kasi kumita sila dun sa bigas, Opo. kumita kami sa sapatos. Tsaka, Nagpalit lang kami, parang naging barter trade yon. Opo. Pero lang yun, minsan lang yun, hindi naman nangyari yung lagi. oo. Pero at least ginawa niyo pa rin. Napagbigyan lang kasi And gusto ng bata. Yung impact nun sa bata, araw-araw niyang gagamitin yung sapatos Talaga, pinagmamalaki niya yun. Tiyakan yun, pinagmamalaki niya yun. Kaya siguro kahit until now nakilala talaga yung Marikina being the shoe capital of the Philippines. Not just sa Pilipinas kundi worldwide na din. Sana nga, worldwide. Kasi meron Opo. kaming ginagawa. Pag may nagpupunta rito kasi yung mga foreigner, nagpapagawa sila ng sapatos Dito mismo? Ito, made to order. Nagpapamade to order? Mga foreigner. Hindi, lalaki ng mga paa nun. Ang lalaki. Ano mga usual size ng mga foreigner? Nasa 14? 11, 12, pangkaraniwan. 11, 12. Pangkaraniwan yun, ganon. Meron kaming, nung kami sa Ancestral, si Benji Paras. Ay, yung basketball player? Oo, yung Oo. ginawa namin ng sapatos yung 13. 13 yung sapatos niya? Ang laki ng paa. Leather shoes niya. Leather shoes yun. At ang Grabe. ganda ng ginawa doon talaga naman. Nung panahon na yon maganda. Benji Nagpunta na rin dito yung si Wally. Wally Yung Bayola. si Wally Bayola, si Jose Manalo. Si Jose Manalo. Basta yung dalawang yan, nagpunta na rito doon, ang daing biniling sapatos noon. Sabi ko, sir, ba't ang daing biniling sapatos? Pasusubok na raw doon sa kanyang mga, alam mo na, yung ganun yun namimigay ng sapatos. Mamimigay ng mga shoes. Mamimigay ng sapatos. Sigurado ako hindi masyado malaki yung ginastos niya kasi sobrang affordable ng mga prices nyo. Talagang quality made. Ito nga, namamangha ako dito actually sobrang tigas. So ba nagkakaraban ba kayo? Binabato niyo ba yung mga sapatos? Kasi pag may tinamaan dito sa ulo, naku po, ang sakit. Pinano lang namin na parang lahat ng pwede mong hanapin sa amin, andito. Nandito talaga. May makikita kayo lahat. Ito, Lahat actually, ng klase ng sapatos. Namangha ako ito, sa different occupations sa mga Pilipino natin ngayon, may napoprovide kayo. Ang galing. Actually, ito gusto ko matanong, magkano pala itong ganito? Ito, medyo mahal to. Kasi gamit talaga na 4-5 yan. 4-5, pero yung lifetime nito, lifetime usage na to. Maganda ang quality niya. Ah. Talagang pwede mong gamitin sa motor, pwedeng Pero ito, pang-uniform ng mga bumbero to Pang-uniform, kaya Kaya gumagawa kami niyan. Paano nag-survive yung C-Point? And not to survive, thrive. Lumaki pa kayo lalo, even up until 2026, 17 years after matayo ang to. ginawa namin doon, naghanap kami ng mga tindahan na pwedeng Tindahan tayo. talaga. Actually, meron kami sa Bulacan Ilan yung Bulacan natin? 3 sa Bulacan. Tatlo. Itong place na to, 3 to Isa rito, isa doon. Magkakaroon pa ng isa, may mag-o-open pa ng isa. So, itong lugar na to, 3 na. Puro C-Point. Oo. Sa bagay, CCC kasi yung kaya dapat 3. Puro C-Point. Puro C-Point. Meron kaming online. Araw-araw yan, nag-online kami. Meron kayong website? Or sa mga e-commerce shops din?
Shopee, Lazada. Shopee, Lazada lang. Various e-commerce shops din po ang presensya ng SeaPoint. Kaya yan ang ano namin. Kaya nagsusurvive kami dahil yun nga. Nung pandemic, hirap na hirap kami. Ayun pala, gusto ko matanong. Oo. Paano nangyari yun? Kasi walang pasok, walang trabaho, walang... Meron kami. Kayo meron? Meron. Production pa rin kayo, tuloy. Nag-production kami. Hindi ganito kasi. Ang ginawa namin doon sa mga tao, kasi hindi pwedeng wala silang gagawin. Opo. Wala silang kikitain. So, ang ginawa namin, pag may tulong na makukuha sa gobyerno, kinukuha namin sila. Kasi mga tauhan nga, hindi mo sila pwedeng pabayaan. Kailangan alagaan mo mga tao mo. Ganun Opo. kami. Ang ginawa namin, pinagtrabaho namin sila ng 3 araw. So, meron silang kita. Then, may dadating na tulong sa government, kinukuha namin sila. May bigas, yung mga ayuda ba? Namin yun. Sobrang family-centric ng values nyo dito to the point. Oo. Nag-extend sa Na-extend talaga. Sa Kaya yung mga rare businesses na hindi tag-offload ng mga tao. Pinagtrabaho nyo 3 days a week kahit pandemic na. Kahit para pandemic, lang meron talaga. Grabe. Kailangan lang yung, alam mo namin, may dyan, merong NAS dyan. Lagi kaming meron. Ano pa rin naman, in compliance pa rin naman. Compliance pa rin kami. With Hindi everything. pwedeng, pagdadating sila, nakabike, meron kaming, yung alcohol. Naku, ang dami naming alcohol dyan dati. Talagang kahon-kahon, yung galon, ang dami namin dyan. Kasi kailangan mabait ka sa mga magtatrabaho. Mabait kayo sa trabador nyo, mabait kayo sa mga customers nyo, namimigay pa kayo. Even until now, quality, mura. So, Sir Jun, tatanungin ko kayo, kung masasummarize nyo yung reason bakit sobrang kakaiba ng Marikina made shoes, specifically yung sa SeaPoint, and bakit world-class quality ang inyong mga sapatos, ano pong masasabi nyo sa mga Ayan, ang masasabi ko lang, pag pumunta kayo dito, piliin nyo yung upper balat. Balat talaga, cow's leather. Kasi... Cow's leather, sir? Cow's leather yan. Sa bawat sapatos na ginagawa, kasi handmade Masasalat mo talaga lahat yan. Kaya makakamay mo. Pag yan hinawakan mo, parang meron kang ewan ko ba, pag kami ang mahawak nito, ang pakiramdam namin, parang pag sinabi namin, ganito, yung tiba, kailangan madadama mo Pag hindi mo dadama babalik mo yan. Dadalhin mo yan doon sa manggagawa. Ba't ganito to? Magtatanong ka, magsasabi ka sa kanila. Magtatanong ka talaga. Oo. Kahit na ikaw maraming alam, Yes po. hindi mo sila yung yung gagalingan. Kasi mas magaling sila sa atin. Tama po. Oo. Sasabihin mo lang kailangan ganito to. Opo. Kailangan makadikit na maayos yan. Kailangan yung tahe maayos. Sasabihin mo sa kanila lahat yan. In a way na hindi sila, alam mo na parang kapatid mo lang na sinasabihan. Ganun lang ang simple, no? Ganun lang ang attitude mo. So doon pumapasok talaga yung kumbaga personalization ng mga bumibili and yung sa side naman ng SeaPoint yung talagang expert craftsmanship nyo. Hindi sila katulad nung nagtatahi nito. Isa lang siya. Walang pwedeng pumalit. Walang pwedeng pumalit. yung mga sapatero, maraming makukaya. Kaya lang siyempre, kapag sila nakasama mo ng matagal, alam mo yung trabaho nila hindi nila dadayain. Oo. Diretso silang gagawa ng magandang klase. Doon yung tiwala niya na as one of the owners din. Same time yung assurance na yung quality nyo, superb pa rin talaga. So matanong lang na boss, gaano katagal ang paggawa ng isang sapatos usually sa production line nyo? Sandali lang to Sa totoo lang, sandali lang. Kasi dati, medyo matagal. Dahil mano-mano. Sa ngayon, kombinasyon meron ng machine tapos tao. Kaya wala kang sandali lang. Siguro, pag isang sapatos, diniretso. Mga kalahating oras lang. Kalahating oras for one shoes. For one shoes. Yun yung sa shoemaking na. Sa shoemaking. Pero kung from scratch. Kung from scratch, kung balat pa lang, kung saan-saan, yung raw materials pa lang talaga. Yes po. Siguro mga half a day. Half a day? Ganun na yun? Half a day lang po? Kalahating araw tapos. So you're able to produce siguro... Sa isang araw. Sa isang araw. Nung kalakasan namin, nag-800 kami a day. 800 a day. Pairs of shoes. Dito lang. Dito lang. Ito lang.
dito sa Barangay Concepcion, Oo, Marikina. oo. Kasi isa lang naman tong gawa na to. And dyan lahat. Inilagay na lahat yan. Yung mga advanced na tahian, panahin, ano. Andyan na lahat. Sir Juno, napag-usapan natin yung kasaysayan ng Sea Point and the history of shoemaking in Marikina. Ngayon naman, gusto kong matanong kung anong nakikita niyong future for the shoemaking industry dito sa Marikina? Alam mo, kukonti na lang yung gumagawa. Kasi dati, nung sisimula ka dun sa may City Hall, papunta rito, itong Shoe Avenue na to, andyan, napakaraming gawaan dyan, yung mga small scale. Ngayon, ang nakatinding na lang, yung malalaki na lang, tulad namin. Medyo Iilan na lang po talaga. O, iilan na lang. So, yung maliliit, nawala na yon, natira ko konti na lang. Ngayon, sana, in the near future, mas lumakas pa. Nasa ano yan nasa atin, nasa mga Pilipino yan. By Pilipino. Yun na lang ang masasabi ko dyan. Para umunlad pa ng husto ang lahat ng sapatosan sa Marikina. So for siguro after 17 years, for the next 5 to 10 years, ang gusto nyong malaman ng buong bansa, ng mga kapwa Pilipino na ang Sea Point ay from Filipinos, by Filipinos, for Filipinos. For Filipinos. Yun po ang nai-envision nyo. Yun nga. Yun ang gusto namin. Kasi nakakarating na yung sapatos sa Mindanao Umaabot na talaga. Kahit saan sa Mindanao, parte Visayas. ng Kasi Pilipinas. nagkakarapan kami sa Mindoro. Yes po. Naka- Nagkakarapan kayo? Nakarating na kami doon, karapan. Tapos meron kami dinadalan sa Mindanao na sapatos. Ayun, Sir Jun, no? So sobrang medyo nagiging nationwide na nga talaga ang Sea Point and I love to hear that kasi it just shows na growing industry talaga ang shoemaking dito sa Marikina and for the whole Philippines. So last na lang po na request, no? Gusto ko lang masabi niyo sa mga viewers kung una, saan kayo mahahanap, saan namin kayo makikita, and siguro invite niyo na rin ang ating mga Metro Escapers to buy and come here sa Sea Point, Marikina. Pwede kayo magpunta rito, Sea Point Shoe Store. Naka-waste kami. I-waste nyo lang kami. Sea Point Shoe Store, Marikina, Concepcion 1, Marikina City. Naandyan kami. Pwede nyo na kayong makarating sa amin. Pag naandito kayo, yung aming mga kasama sa hanap buhay, asikasuhin kayo pag kayo naandito na. Lahat ng dapat nyong malaman sa sapatos, sasabihin din nila. Once again, Sir Jun, maraming salamat for the history and the story kung paano nagsimula ang Sea Point and the shoemaking industry dito sa Marikina. But this time around, mamaya lamang titignan natin at gagawa tayo mismo ng mga sapatos sa pagbabalik ng Metro Escape.